Ano ang mangyayari kapag tumira ka sa bahay ng isang tao sa loob lamang ng ilang araw dahil sa isang dahilan at sa huli ay mahulog ka sa isang partikular na miyembro ng pamilyang yun? Ang kwento ngayon ay eksaktong nakabatay rito. Nagsisimula ang pelikula kay Manuel, nakakalabas lamang ng kanyang bayan at dumating sa isang estasyon ng tren sa isang bagong lungsod. Ang kaibigan ng kanyang ama ang naghatid sa kanya roon. Pagkaalis nila, biglang nakaramdam ng matinding kalungkutan si Manuel. Hiwalay na siya ngayon sa kanyang mga magulang at titira na sa ibang lungsod sa Espanya, habang siya ay tumitingin sa paligid. Matinding tinamaan siya ng pakiramdam ng pag-iisa. Dapat sana ay manuluyan siya sa mga bahay ng kanyang tatlong tiyuhin. Ngunit sa ngayon, hinihintay niya ang kanyang unang tiyuhin na si Juan. Hindi nagtagal, dumating si Juan upang sunduin siya. Dumating sila sa bahay at noong gabing iyon ay sabay-sabay silang naghapunan. Nagustuhan ni Manuel ang pamilya at sa kung anong paraan ay mabilis ding lumipas ang gabi. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan ng kanyang tiyuhin kung saan puro babae lamang ang nagtatrabaho. Ang kanyang tiyuhin ay isang nakakatawa at masayahing lalaki at pinanood ni Manuel kung paano siya nagbibiro sa mga babae. Lahat sa tindahan ay nagtatrabaho habang nagsasaya. Gumagawa si tiyuhin Juan ng pananahi at tinutulungan siya ng mga babae. Si Manuel naman ay tahimik lamang na nakaupo, pinagmamasdan ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang anak ni Juan na si Fesanta. Natuwa ang lahat nang makita siya. Nang masulyapan siya ni Manuel mula sa sulok ng silid, hindi niya napigil ang ngumiti. Agad niya itong nagustuhan. Nagpatuloy ang kasiyahan ng lahat sa tindahan, at unti-unti ring naging komportable si Manuel kay Fesanta. Kinabukasan, dinala ni Juan sina Fesanta at Manuel sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod. Isang maburol at napakagandang lugar iyon. Sa loob ng sasakyan, nakatulog si Manuel. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating sila sa isang napakagandang maliit na nayon. Isang lugar na lubos na naiiba sa anumang lugar na nakita na ni Manuel noon. Inutusan ni Juan si Manuel na ilabas ang kanyang mga gamit sa pagpipinta. Umupo si Manuel upang ayusin ang lahat, habang tahimik siyang pinapanood ni Fesanta. Sinabi ni Juan kay Manuel na ipinta ang ganda ng kalikisang nakapaligid sa kanya, at nagsimula ang tatlo sa kanilang pagpipinta. Hindi pa kailanman nagpinta si Manuel kaya siya ay kinakabahan. Ngunit ang presensya ni Fesanta ay nakatulong sa kanya. Habang sila ay nagpipinta, napansin ni Manuel ang isang lalaking may kakaibang itsura na papalapit sa kanila. Sa takot, sinabi niya ito kay Fesanta. Natakot ang dalawang bata at ipinaalam kay tiyuhin Juan na may isang nakakatakot na lalaki na papalapit sa kanila. Nang makarating ang lalaki, nagpakilala siya at sinabing nakatira siya sa nayon na yun. Tinanong ni Juan kung may problema at bigla na lamang itinutok ng lalaki ang isang patpat sa kanila. Ngunit hindi niya sinaktan ng sinuman, nagbibiro lamang siya. Lumabas na siya ay isang napakakaiba at palabirong tao na nagsimula pang magangking siya raw ay Diyos. Natakot si Manuel, ngunit inalok pa rin niya ang lalaki ng isang piraso ng prutas. Gayunpaman, nagpatuloy ang lalaki sa kanyang kakaibang kilos, nagsasalita ng kung ano-anong bagay hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Pagkatapos noon, bumalik silang lahat sa bahay, nagsimulang matuto si Manuel ng sining mula kay Juan, habang si Fesanta naman ay natutong sumayaw mula sa kanyang ina. Gumawa si Juan ng ilang tala upang turuan si Manuel tungkol sa pagpipinta. Ngunit wala roon ang atensyon ni Manuel, nakatutok ang kanyang mga mata kay Fesanta. Napansin ito ni tiyuhin Juan kaya pinahinto niya ang pagsasanay sa pagsayaw ni Fesanta at tinawag ito palapit. Ipinakita niya sa kanilang dalawa ang isang bungkus ng mga pintura, at ipinaliwanag kung paano gamitin ang iba't ibang kulay at teknik upang makalikha ng sining. Nakikinig si Manuel, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, puno ng mga iniisip tungkol kay Fesanta. Patuloy na lumipas ang oras ng ganito, at lalong napunta ang atensyon ni Manuel kay Fesanta. Isang araw, abala ang lahat ng bata sa pagkain ng hapunan, na unang matapos si Fesanta at umakyat sa terasa. Nang makita ang pagkakataon, tumayo rin si Manuel mula sa mesa makalipas ang ilang sandali at hinanap siya. Sumilip siya sa isa pang silid. Wala siya roon, medyo nag-alala siya kaya tumayo siya sa tabi ng hagdan at tumingala. Naramdaman niyang umakyat si Fesanta. Nagmadali siyang umakyat sa itaas at doon niya siya nakita. Natuwa si Manuel nang makita si Fesanta. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya tungkol sa lahat ng bagay. Ikinwento ni Manuel kung paano palaging nag-aaway ang kanyang ina at ama at kung paano siya napilitang lumayo sa kanila. Sinabi niyang pakiramdam niya ay wala na siyang natitirang kahit sino sa mundo. Habang sinasabi ito, siya ay nalungkot nang mapagtanto ni Fesanta na nasasaktan si Manuel dahil sa kanyang mga magulang.
Nangako siyang palagi siyang mananatili sa tabi niya at aalagaan siya. Nagbahagi pa siya ng isang lihim, si tiyuhin Fernando ay bakla at siya lamang ang nakakaalam nito. Wala nang iba. Pagkatapos ay dinala niya si Manuel sa silid ni tiyuhin Fernando, kung saan abala si Fernando kasama ang isa sa kanyang mga tauhan. Naging alanganin si Manuel nang makita ito. Matapos manatili ng isang linggo sa bahay ni Juan, lumipat si Manuel upang tumira kay tiyuhin Fernando. Si Fernando ay nagpapatakbo ng panaderia at mahilig ding tumugtog ng biolin. Habang nakaupo si Manuel sa panaderia at nakikinig sa tunog ng biolin, naalala niya ang kanyang mga magulang at muli siyang nalungkot. Sinabi ni Fernando sa kanya na si Manuel lamang ang taong tunay na nakikinig ng mabuti sa kanyang musika. Pagkatapos ay tinanong niya si Manuel kung anong tugtugin ang susunod niyang patutugtugin. Ngunit nang magsimula ng tumugtog si Fernando, dumating ang kanyang kapareha upang bisitahin siya. Pagkakita kay Manuel, umalis ito. Nagtrabaho rin si Manuel sa panaderia. Kahit na si Fernando ang nagpapatakbo ng tindahan, ginugol niya ang maraming oras sa pagsisikap na mapasaya ang kanyang kapareha. Nang isama niya si Manuel upang makipagkita sa kanyang asawa, nagalit ito at sinabing hindi na raw nakatuon si Fernando sa trabaho. Sumagot si Fernando na ang kanyang kaligayahan ay wala sa trabaho, kundi nasa biolin. Iyon ang kanyang buhay. Noong gabing yun, lihim na isinama ni Fesante si Manuel upang makinig sa pag-uusap ni Fernando at Tony. Sinabi ni Tony kay Fernando na siya ay malapit ng magpakasal at hindi na sila maaaring magpatuloy na magkasama. Nangako siyang makikipagkita sa kanya sa huling pagkakataon, ngunit nawala ng kontrol si Fernando sa kanyang emosyon. Dinurog ng mga salita ni Tony ang puso ni Fernando. Siya ay labis na nalungkot at nagtangkang saktan ang sarili, ngunit hindi niya ito nagawa. Kinabukasan, pumunta si Manuel upang bisitahin ang kanyang tiyahin Petis. Nagsimula itong magsabi ng mga kakaibang bagay at tinanong siya. Hindi ba ako maganda? Nalito si Manuel. Sa totoo lang, sinusubukan ni tiyahin Petis na mapalapit kay Manuel. Ngunit sinabi niya rito na may relasyon sina Fernando at Tony. Nabigla si Petis nang marinig ito at sinabihan si Manuel na huwag itong ipagsabi kaninuman, dapat manatili itong lihim. Sa halip na magalit kay Fernando, sinubukan ni Petis na aliwin siya nang makita kung gaano siya kalungkot at wasak. Gusto niyang maibsan ang kanyang sakit. Pumayag si Manuel na manahimik. Samantala, sinubukan ni Fernando na takasan ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtugtog ng biolin sa ibang silid. Ngunit hindi ito nakatulong, bumalik siya sa kanyang upuan at naupo roon, nilalamon ng emosyon. Nakita siya ng kanyang asawa at agad na naunawaan na totoo ang lahat ng sinabi ni Manuel. Samantala, malungkot na nakaupo si Manuel sa kanyang silid nang pumasok si Fesante at dinala siya sa terasa. Sinabi ni Manuel na dahil sa kanya ay nagalit ang kanyang tiyahin at na hindi na niya babantayan ang kanyang tiyuhin. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin nila ang dalawang magkasintahan na tumatakbo palayo. Ipinaliwanag ni Fesante na iyon ay ang anak ni tiyuhin Emilio at ang kanyang kasintahan. Pumunta sila sa terasa upang magkasamang magpalipas ng oras. May kakaibang kakayahan si Fesante. At habang nakatayo sa terasa, nararamdaman niya na may nangyaring masama sa loob ng bahay. Isang uri ng kaguluhan, may hindi maganda. Nang bumaba sila upang tingnan kung ano ang nangyayari, nalaman nilang namatay si Fernando. Labis ang pagkabalisa ng lahat. Umiiyak si Batiste at sinabing bigla na lamang bumagsak si Fernando sa sahig at namatay doon. Ngunit hindi agad naniwala si Emilio. Siya mismo ang samuri kay Fernando. Laking gulat niya nang matuklasang inatake pala ito sa puso. Kahit papaano ay nagawang buhayin muli ni Emilio si Fernando at bumalik sa normal ang lahat. Matapos nito, lumipat si Manuel upang tumira sa kanyang ikatlong tiyuhin na si Emilio. Isang araw, tinuturuan si Manuel ng kapatid ni Emilio na si Margarita, ngunit ayaw ni Manuel sa kanya. Kaya upang inisin siya, nagpakawala siya ng isang insekto sa silid. Nang makita ito, napasigaw si Margarita. Sa sandaling yun, pumasok ang asawa ni Emilio na si Lola habang may kausap sa telepono. Kinakausap niya ang ama ni Manuel. Kinuha ni Manuel ang telepono at lumabas habang sinusubukan ni Lola na pakalmayin si Margarita. Sa telepono, nalaman ni Manuel na ang kanyang mga magulang ay nakatira na ngayon sa Italia. Sinabi niya sa kanyang ama na palaging binabantayan siya ni Margarita at hindi niya ito gusto. Sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Narinig ni Margarita ang lahat. Nang matapos ang tawag, agad siyang lumapit kay Manuel at mahigpit siyang pinagalitan. Nakialam si Lola at pinauwi si Margarita upang gumawa ng ibang gawain. Kalaunan, sinabi ni Manuel kay Fesante na darating ang kanyang ama upang sunduin siya pauwi.
Nang marinig ito, nalungkot si Fesanta. Nais ni Manuel at Fesanta na magpakasal at manatiling magkasama magpakailanman, ngunit alam din nilang hindi ito posible, kaya labis silang nasaktan. Sa bahay ni Emilio, may isang silid na bawal pasukin ng sinuman, ngunit palihim pa rin itong pinasok ni Manuel at Fesanta. Natuklasan nilang ito pala ang klinika ni Emilio. Nang makita ni Emilio si Manuel sa silid, nagulat ngunit natuwa siya at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang trabaho tulad ng ginawa ng iba pang mga tiyuhin noon. Si Emilio ay isang doktor sa mata. Tinanong ni Manuel ang tungkol sa isang larawan sa dingding na may paliwanag tungkol sa mga mata. Ipinakita ni Emilio sa kanya ang kagandahan ng mata ng tao, namangha sina Manuel at Fesanta. Ipinaliwanag ni Emilio na gamit ang isang makina, maaari niyang silipin ang mga mata ng isang tao at matukoy ang mga karamdaman. Nang tumingin si Manuel sa makina, nakita niya ang kanyang tiyuhin na baligtad. Natawa si Emilio at sinabing, "Kita mo, yan ang mahika nito." Pagkatapos ay ipinakita niya kay Manuel ang mga balintataw sa mga mata ni Fesanta, na labis ikinatuwa ni Manuel. Ipinaliwanag ni Emilio na ang maliit na madilim na bilog sa gitna ang siyang ginagamit natin upang makakita. Sa labas ng silid, galit na galit si Margarita nang makita ang mga bata sa loob ng ipinagbabawal na klinika. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Emilio tungkol sa mga mata, biglang pumasok si Margarita at sinigawan ang dalawang bata. Galit niyang pinaalalahanan si Emilio na mahigpit niyang ipinagbawal ang pagpasok ng sinuman sa klinika. Pagkatapos ay ipinaalam ni Margarita kay Emilio na ang kanilang ama, ang lolo ni Manuel, ay muling iginigiit na makausap si Antonio, na inaakala niyang si Manuel, kaya ipinadala ni Emilio si Manuel upang kausapin ang kanyang lolo, sa pag-asang mapapabuti nito ang pakiramdam ng matanda. Palaging nagsasalita ang lolo ni Manuel tungkol sa kamatayan. Sinabi niya kay Manuel na malapit nang magwakas ang mundo at bago masira ang lahat, dapat nilang makita ang mundo. Walang nakakaunawa sa kanya maliban kay Fesanta. Sinabi ng lolo sa dalawang bata na maraming lihim ang nakabaon sa bahay, mga lihim na kaiya-hiya, nang siya ay malapit nang magbunyag ng mga ito. Bigla siyang tumigil, nakalimutan ang kanyang sinasabi. Makalipas ang sandali, naalala niya at nagkumpisal, lumahok siya sa digmaang pandaigdig at brutal na pumatay ng isang inosenteng lalaki at inilibing ang bangkay sa mismong ilalim ng basement ng bahay na ito. Nagpatuloy ang lolo sa pagsasalita at sinabing nais niyang pumunta sa isang tahimik na lugar kung saan siya ay tuluyang makakapahinga. Pagkatapos sabihin ito, siya ay nakatulog. Kalaunan, pumasok si Manuel sa silid ng anak ni Emilio. Naghahanda siya upang makipagkita sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Manuel na gusto rin niyang mag-ayos, kaya nilagyan siya nito ng kaunting lipstick sa labi. Nagbiro si Manuel. Nang siya ay masyadong nagsalita, sinabi ni Manuel na alam niya ang tungkol sa kanya at sa kanyang kasintahan. Nabigla siya at binalaan si Manuel na huwag itong ipagsabi kaninuman, at pagkatapos ay umalis ng silid. Sa hapunan, habang kumakain ng lahat, napansin ni Manuel na kakaiba ang kilos ni Margarita at siya ay nakatingala. Nang makita ito, pinagalitan siya ni Emilio at tinanong kung bakit hindi siya nakatuon sa pagkain. Sa totoo lang, nagpapahiwatig si Margarita tungkol sa anak ni Emilio at sa kanyang kasintahan. Labis itong ikinagalit ni Emilio. Makalipas ang kaunti, nang bumalik ang kanyang anak sa hapagkainan, tinanong siya ni Emilio kung saan siya nanggaling ng ganoong kagabi. Sinabi niyang nasa isang salo-salo siya kasama ang mga kaibigan, ngunit alam na ni Emilio ang totoo. Tumingin siya kay Manuel. Hinalang siya ang nagsabi sa kanyang ama, ngunit sumenyas si Manuel na wala siyang sinabi. Sa galit, inamin ni Ana na may kasintahan siya at balak nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, nawala ng kontrol si Emilio. Natakot si Manuel, ngunit ang iba pang miyembro ng pamilya ay kumilos na parang walang kakaibang nangyari. Ang lolo ay tahimik na nagpatuloy sa pagkain, nagkunwari ang lahat na normal ang lahat, ngunit para kay Manuel ay kakaiba ang pakiramdam. Pagkatapos ng hapunan, binigkas ng lolo ang isang tula na isinulat tungkol kay Antonio at pagkatapos ay lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nagpanik ang pamilya nang mapansing nawawala siya. Sinabi ni Manuel na tanging si Fesanta lamang ang maaaring nakakaalam kung saan siya nagpunta, kaya kinabukasan, umalis sina Fesanta, Manuel, at Emilio upang hanapin siya. Pinangunahan sila ni Fesanta patungo sa isang parke dahil alam niyang mahal ng lolo ang mga puno at mga ibon. Doon nila siya natagpuang mag-isang nakaupo. Sinabi niya na gusto niyang umuwi ngunit nakalimutan niya ang daan pauwi. Sinabi rin niyang nais niyang pumunta sa tabing dagat upang huminga ng payapa at muli na namang nagsalita tungkol sa kamatayan. Inaliw siya ni Emilio at sinabing hanggat siya ay buhay, walang masamang mangyayari sa kanya.
Inuwi nila siya at habang pauwi, nagkwento siya sa kanila. Kinahapunan, pumunta ang buong pamilya sa dalampasigan, masaya ang lahat. Nang makita ng lolo ang lahat ng kanyang mga anak na magkakasama, sa wakas ay natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap, at doon, sa huling hiling sa kanyang puso, siya ay pumanaw, namatay siya. Sa libing ng lolo, labis ang lungkot ng lahat, dumating din ang mga magulang ni Manuel. Sa isang banda, masaya si Manuel na makakauwi na siya kasama ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, labis siyang nalungkot dahil ibig sabihin nito ay iiwan niya si Fesanta. Ayaw rin ni Fesanta na mahiwalay kay Manuel at siya ay labis ding nasaktan. Inisip ni Manuel na kung hindi dumating ang kanyang mga magulang upang sunduin siya ngayon, maaari sana niyang gugulin ang buong buhay niya kasama si Fesanta. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sa huling pagkakataon, nagkatitigan sina Manuel at Fesanta, malungkot, tahimik, at puno ng pananabik. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.